1,000,000 followers agad mga kababayan ang nawala sa isang araw lang ha. And counting. Dito sa Petrang Caballo mga kababayan na itago na lang natin sa pangalang Vice Ganda. Eto mga kababayan, matapos niyang bastusin si PRRD mga kababayan sa harap ng libo-libong tao sa kanyang show. Dahil nagbitiw na naman ito mga kababayan ng mga insensitive na mga biro. Akalain nyo, sa lahat ng pwede niyang biruin mga kababayan, eto pang nangyari kay PRRD. Kung gusto nyo daw makalibre papunta ng The Hague mga kababayan, ay i-contact nyo lang daw ang ICC. Kaya pumalagpo ang maraming tao mga kababayan dahil hindi magandang biro yan. Hindi magandang biro yan. Dahil unang-una, kidnapping po ang ginawa kay PRRD mga kababayan. Isang krimen. Tapos gagawin nilang katatawanan. At isa pa, hindi ito sinasabing slip of the tongue o hindi sinasadya mga kababayan nabiro. Talagang pinagplanuhan ni Vice Ganda yan mga kababayan. Inispoof, pinag-isipan talaga niya yan para kutyain si Digong mga kababayan. Ang hindi niya alam na ang bumubuhay sa kanya ay etong mga taong nanunood sa kanya. Kabilang na dito ang napakaraming mga Duterte supporter mga kababayan. Kaya ngayon from 20 million nagiging 19 million na lang ang followers niya sa Facebook mga kababayan. At mababawasan pa yan. Lalong-lalo na hindi pa lahat nakakakita nitong kabastusan ni Vice Ganda. Sa lahat ng hindi nakapanood mga kababayan, narito po ha. Ayan na mga kababayan ang tikbalang Petrang Caballo. Naka-swimsuit daw. Ano yan? Naka-fitting mga kababayan pero may bukol. Ito yung buntot mga kababayan pero ang buntot na sa harapan. Jet ski holiday. Di ba natatandaan nyo mga kababayan si ano? Yan ang kanilang puna kay PRRD na mag-jet ski daw sa West Philippine Sea. Jet ski holiday. Hindi ba tunawan ang mga dilaw niyan mga kababayan sa pangungot niya kay PRRD? Mag-jet ski ka na sa West Philippine Sea. Right now, from Manila to West Philippine Sea. Jet ski from Manila to West Philippine Sea. Di ba? Natatandaan nyo yung sinabi ni Tatay Digong noon na biro lang din ni Tatay Digong. Mag-jet ski ako dyan sa West Philippine Sea. Eto mga kababayan. Parang minak mga kababayan ni Vice Ganda na syuangit. Jet ski. Get unlimited water bonding from China's vessels. Free trip to The Hague by the ICC. Free trip to The Hague by the ICC. Wow. Siya lang ang natawa mga kababayan. At ang mga humihiyaw dyan, yung mga dilawan. Mga pinklawan mga kababayan ng mga audience na. Promo applies to DDS only. Promo applies to DDS only. Mga ka-DDS lang daw ang makaka-avail mga kababayan. Tuwang-tuwa mga dilawan Akala siguro niya nakakatawa ang joke niya mga kababayan. Sila lang ang natawa. Pero ang mas nakakatawa dito mga kababayan, siya mismo. The joke is on him. Him ha? Dahil kahit anong gagawin nito sa Vice Ganda mga kababayan, magpaputol man siya, magpa-kuryente man siya, hindi siya magiging babae mga kababayan. Kailanman, Vice Ganda. Ito mga taong ito mga kababayan, mga klaseng taong ito. Ito yung mga salbahe. Yung parang nakadapa na tinatadyakan mo pa, dinuraan mo pa. Wala nang kalaban-laban mga kababayan. Halang ang mga kaluluwa ng ganitong klaseng tao mga kababayan. Allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo kung subukan mga puntang ngayon. Siya lang ang natawa mga kababayan. Ang naghiyawan dyan, yung mga dilawan. Huwag kang mag-alala Vice Ganda, babalik sa'yo ang mga sinabi mo. At sa tingin mo, mamahalin ka ng tao dyan sa mga pinaggagawa mo ngayon. Alisin mo ang pera mo Vice Ganda. Ewan lang natin kung yung boyfriend mo na si Ayon ay mamahalin ka pa rin ba? O minahal ka nga ba? Yan ay katanungan lang o ang pera mo lang. Ewan lang natin. Pero yung kinuputya mo, si PRRD, kahit walang pera, walang issue ng pera, minahal ng milyong Pilipino. Milyong Pilipino na binabastos mo ngayon, Vice Ganda. Hindi lang naman si PRRD ang kanyang kinukutya, mga kababayan. Tayong mga sumusuporta kay PRRD. Na para sa atin, mga kababayan, hindi ito political. This is personal. Dahil ang ating pagmamahal, mga kababayan, kay Tata Digong, personal. Na kailanman
mga kababayan, hindi mararamdaman itong si Vice Ganda. Si Vice Ganda na hindi nakakatawa. Ginawa na niya yan dati mga kababayan sa maraming tao. Binastos mga kababayan. Hindi na nga mabuting impluensya ito si Vice Ganda dahil napakaraming mga kabataan ang nagiging kasing bastos na rin ni Vice Ganda na impluensya mga kababayan. Akala nila, nakakatawa pero it's a poison. Hindi magandang ehemplo. Yung kabastusan niya mga kababayan, yung panunupla, pambabardagol mga kababayan. Hindi niya kayang magpatawa mga kababayan nang walang inaapak ang tao. Yan ang Vice Kabayo, mga kababayan. Petrang kabayo. Feel na feel. Kahit kailan, Vice Ganda, hindi ka magiging babae. Never in your entire life. At kailanman, hindi ka gaganda. Kaya nga, mga kababayan, kaya idinidikit talaga niya ang pangalang Vice Ganda. Ganda sa kanyang pangalan. Dahil insecure yan, mga kababayan Nung kabataan nito, insecure na insecure yan sa kanyang itsura. Kaya, sige, may chance ako maglagay ng screen name. Hindi ako nasasabihang maganda Sinasabi sa kanya siguro mga kababayan sa kanya, di ba kabayo? Kabayo dati. Kaya ilalagay ko na lang. At least, tawag nila sa akin Vice Ganda. Ini-impose niya mga kababayan na maganda siya. Never! Pero wala naman talaga tayong issue dyan kung pangit mga kababayan. Ang problema dito kay Vice Ganda is pangit ang ugali. Kaya naman naalala nyo, mayroong guro na nag-open letter dito kay Vice Ganda mga kababayan dahil nababahala siya sa masamang impluensya dito kay Vice Ganda sa kabataan. Kaya dapat i-boycott ito si Vice Ganda. Huwag niyong panoorin mga kababayan yung lahat ng kanilang shows. Lahat ng kanilang mga endorsement, boycott. Kung pwede nga, ideklarang persona non grata ito mga kababayan sa inyong mga lugar. Dahil hindi magandang impluensya. Pakita natin itong open letter ha. Nag-viral po ito mga kababayan ha. Open letter ng isang teacher. Teacher na mismo mga kababayan na naka-obserba sa mga ugali ng kanyang mga kabataan, ng mga estudyante mga kababayan na na-impluensya ni Vice Ganda. To Vice Ganda, sabi ng isang guro mga kababayan. Vice, natatakot ako. Bilang isang guro at bilang isang Pilipino, natatakot ako sa kahihinatnan ng pagpapatuloy ng iyong impluensya sa industriya, lalong-lalo na ang estilo ng iyong pagpapatawa. Ngayon mga kababayan, yung style na yun, yung kabastusan. Diba si Jessica Soho, hindi siya mapatawad mga kababayan. Kinutya ang katawan ni Jessica Soho at para pang kinumpara sa isang baboy na tinitimbang per kilo. Batid kong wala akong karapatang manghusga sa'yo o isisi sa'yo ito. Ngunit, batid din natin lahat na ang laki na naging impluensya mo rito. Yung kanyang mga kababayan, mga jokes. Ang laking impluensya nito. Kahit pa nga mga babae, mga kababayan, parang nagiging ugaling Vice Ganda na rin. Dahil, pinapauso ni Vice Ganda yung mga kababayan yung estilo pagpapatawa na manakit ng kapwa. Bilangin mo kung ilang kabataan ngayon ang na-impluensya mong mambara, mambuli, at mang-asar ng kapwa. Kaya mga kababayan, inyong mga kabataan, huwag niyong papanoorin ng mga show ni Vice Ganda. Magiging bastos yan mga kababayan. Yung estilong mamimiloso po. Tapos pati mga mga kababayan, mga matatanda, babarahin nila, bubulihin nila, aasarin nila. Akala nila nakakatawa yun mga kababayan dahil yan nga ang pinapakitang example ni Vice Ganda. Hindi, masamang impluensya po yan mga kababayan ang ginagawa ngayon ni Vice Ganda. Nakakakilabot, sabi ng teacher mga kababayan. Ngayon ko lang napagtanto. Sa panandali ang aliw na iyong naibibigay ay kapalit pala ay ang pangmatagalang pagbabago ng kultura at asal ng kabataang Pilipino. Ang daming kabataan mga kababayan. Ang ganito na ang mga ugali. Vice Ganda yan mga kababayan. Vice Ganda. Hindi pala siya masaya. Hindi pala siya makatao. Dalangin ko ito'y magbago. Hangad namin maibalik ang malinis at may respetong pagpapasaya ng tao. Isa akong guro at hindi ko masikmura kung ito pa ay magpapatuloy. Vice Ganda. Boycott Vice Ganda. Madali lang naman yan mga kababayan Nabubuhay yan si Vice Ganda sa mga nanonood. Dahil dyan sila nagkakapera Kaya bilang ganti, i-boycott natin lahat mga kababayan yung show ni Vice Ganda. Showtime, yung kanyang mga pelikula, advertisement.
At sa mga advertisers, alam natin mga kababayan, maraming mga advertisers na mga big time si Tatay Digong. Huwag niyong kunin si Vice Ganda. At kung pwede, kung saang kumpanya siya, i-boycott nyo na rin din. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.